Hello, good evening mga kabayan dito sa Hong Kong. Gusto ko lang po i-share sa inyo kung paano po ang pag-apply ng extension visa at kung paano po siya i-fill up. Ngayon po, pumunta po tayo doon sa immigration office, kahit sa immigration office po dito sa Hong Kong. Tayo po ay bibigyan or mismo hihingi ng ganitong booklet. Ngayon po, ang laman po nito is copies. Siyempre, ito, contract. 4 copies po siya. Tapos, yung sa helper extension visa form. Tapos, yung para sa amo. At saka, meron po siyang undertaking. Ngayon po, tuturuan ko po kayo kung paano fill up ng extension visa para sa helper. Ganun po siya. Ngayon, ito po, application type. Tatlo po yung pagpipilian nyo po dito. 1, 2, and 3. Dito po is complete the remaining and extend period of current contract. Dito po yun. Diyan po kayo mag-check. Tapos yung susunod is yung surname nyo, apelyido po. And then yung pangalan nyo po. Next is gender, male or female. Tapos date of birth, place of birth, kailangan complete. Tapos, marital status nyo po. I-check nyo lang po yan siya. Tapos, yung HK identity card number. Pinaka-importante po dito yan sa Hong Kong. Yes. Tapos, lagay nyo po dito yung letter, yung number. At huwag nyo pong kalimutan yung nasa close parentheses. Nationality is Filipino. Occupation is domestic helper. Tapos place of issue is DFE Manila. Date of issue. Tapos yung expiration po niya. Nandoon sa passport niyo po. Makikita niyo po yun. As long as mahaba pa yung expiration, you have chances talaga na laging renew yung visa na hindi po nakakat na ilang months. Yun po. Tapos yung date kung kailan po kayo nag-fill up. Tapos huwag niyo kalimutan yung pinaka-importante yung signature niyo po. Ngayon, sa pangalawang part naman po tayo is kung saan po kayo nakatira. Tapos, yung pangalawa is address niyo po ito sa Pilipinas. Yung contact number niyo, yung email, yung pangalan ng amo niyo po, at saka yung address niyo po dito sa Hong Kong. Ito po. Tapos dito po, hinulit na po yan. Hindi naman po kailangan. Tapos yung dito po, total duration of working experience as domestic helper. Kung ilang taon po kayo dito na nagtrabaho sa Hong Kong. Example po, 5 years and 6 months. Parang ganun. Ganun po siya. Tapos yung date, tapos signature ulit. Tapos yung next is number. Number 3. Yung isusulat po niyo dito is employment. Tapos, titingnan nyo po kung kailan matatapos yung inyong visa. Ilagay nyo po dito. Sa passport po siya. Tapos, dito naman is ilalagay nyo dito is I will not be able to take immediate home leave upon completion of my existing contract before commencement of new contract in Hong Kong in accordance with the normal requirement under the mutual agreement of my employer. I will
taking my home leave for not more than 1 year. I now apply to extend my stay until blank for the purpose commencing the new contract. It means yung kontrata po natin is 2 years. Titingnan nyo po doon sa passport yung hanggang kailan ulit kayo. Ngayon, dito po is I now apply to extend my stay until to complete the remaining extended. Dito po, malalaman ko hanggang kailan kayo ulit mag-extend ng inyong contract. Dito po, declaration. Dito po, i-check nyo lang po dyan. Nakauna. Tapos, huwag nyo pong kalimutan yung dito. Yung petsa at saka yung inyong perma. Tapos, pinaka undertaking. Dito po sa undertaking, shortcut ko na lang po. Ilalagay nyo po dito yung contract number nyo. Yung contract number. Tapos, wala na po. Tapos, date. Tapos, yung signature nyo po dito. Ayan po siya. Salamat. At saka magandang gabi sa inyong lahat.